Hey guys! Day 5 na namin dito sa Japan at ngayon nasa Kyoto na tayo. First destination namin is ang Kiyomizu-dera. Dan nilakad namin ang Sanenzaka, Ninanzaka, Gion at Yasaka Shrine. Magkakalapit lang silang lahat kaya perfect talaga kung gusto nyo mag-explore on foot. Habang naglalakad, syempre hindi mawawala ang mga souvenir shop at iba't ibang Japanese street food. Pangalawang beses ko na itong napuntahan. Unang punta ko, summer at ngayon naman, autumn. Iba talaga ang vibe kada season kaya sulit balik-balikan. After ng mahabang lakaran, kumain na kami sa Kyoto Bistro. Medyo mas pricey siya compared sa maliliit na local restaurant. Pero pinili namin dito kasi maluwag, relaxing ang ambience, at may available agad na seats. Perfect kapag pagod ka na sa kakalakad. Nag-order ako ng matcha tiramisu for dessert. Ang sarap niya, creamy, hindi sobrang tamis, at may rich matcha flavor na bagay sa coffee at pagkatapos ng meal. Next naman, tinikman namin ang Japanese beef croquette. Isa itong crispy na breaded potato croquette na may savory beef filling. Pagkagat mo, may melted mozzarella sa loob kaya ang satisfying ng cheese pool. Crunchy sa labas, soft at creamy sa loob. Comfort food talaga at perfect pang snack habang nag-iikot sa Kyoto. After that, dumiretso naman kami sa Fushimi Inari Taisha. Isa ito sa pinakasikat na tourist spot sa Kyoto. Kilala ito dahil sa libu-libong bright orange na torii gates na bumubuo ng mahabang pathway paakyat ng bundok. Dedicated ang shrine kay Inari, ang Japanese deity ng rice, agriculture at prosperity. Kaya marami ring business owners ang bumibisita rito para magdasal ng good luck at success. Kahit hindi nyo akyatin hanggang dulo, sobrang ganda ng view at napaka-iconic ng experience sa paglalakad sa ilalim ng sunod-sunod na torii gates. At syempre, tinikman namin itong grilled octopus. Meron din sila ditong crab stick. Ang sarap nito. Matatagpuan mo lang to sa labas ng Fushimi Inari. Sobrang sulit ng day 5 namin sa Kyoto. Kung first time nyo sa Japan, isa talaga ito sa mga lugar na hindi dapat mawala sa itinerary nyo.